Ang init naman dito! Oo nga. Halo-halo na ang mga amoy natin. Ang baho. Magtiis muna tayo. O ikaw pala, Basilio. Kamusta na? Ano ang lagay ni Kapitan Tiago? Ito, patuloy pa rin nag-aaral ng medisina. Si Kapitan Tiago ay mabuti-buti na rin po. Ngunit, ayaw pumayag na siya alagaan pa. Sa totoong nga pinatungo ako sa San Diego sa udyok ng ilan upang dalawin ng bahay ron. Pero ang totoo, gusto lamang niya umitit ng apyan. Tuning ang salot sa atin ng apyan. Kilala iyan ng mga nuno noon, subalit hindi sila nagmalabis. Ang apyan ay para sa pangangamot lamang. Maiba tayo. Kamusta na ang inyong balak na ipatayo ang akademya sa wikang Kastila? Sa aking palagay ay hindi nyo ito maisa sa katuparan. Maisa sa katuparan po. Sa katunayan ay hinandugan po namin si Padre Irene ng 2 kabayong kastanyo at nangako sa amin. Makikipagkita siya sa Kapitang General. Paano si Padre Sibilia? Maaari siya'y tutol sa inyong binabalak. Ano naman po kung siya'y sasalungan? Nakasalalay pa rin sa Kapitan General sa Los Baños ang huling desisyon. Wala po magagawa si Padre Sibilia kung sasang-ayon ang Kapitan General. At kung sakaling pinahintulutan ng Kapitan General ang pagpapatayo ng akademya, saan naman kayo kukuha ng salaping gugulgulin? Wala na pong dapat nalalahanin pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Mag-aambag ng singkapat ang bawat estudyante. Mayroon na rin kaming sapat na mga maestro at maestra upang magturo. Si Macarig naman ay mag-aalok ng isa sa kanyang mga bahay upang gawing bahay paralan. Kung sa bagay, hindi man natin na pag-aaralan ang Latin, ay mapag-aaralan naman ang wikang Kastila. Sa pamamagitan nito, malalaman ng buong mundo na tayo lumalakad ng paurong. Talaga si Kapitan Basilio. Tao lamang sa una, puro mga kapintasan na mga nakikita sa mga bagay-bagay. Hayaan mo na yan! O nga pala, ano nga pala sabi ng amain tungkol kay Paulita? Tungkol kay Paulita? Ayun, pinangaralan ako tungkol sa pag-aasawa. Akala niya siguro agad-agad kami magpapakasal. Sinabi ko sa kanya na perfecto ang aking iniirog. Maganda, mayaman, ulila na at para bang pakiramdam ko ay nasa langit ako pag nakikita ko siya. Oh, bakit ka namumula? Kapag umibig ka nga naman, sa bagay, sino ba naman hindi mabibighani sa kagandahan ni Paulita? Kaya lang Ay may mali ba sa kanya? ang tanging pagkakamali ni Paulita ay magkaroon ng tiyahing ubod ng sungit. Palibasa ay matanda na. Kung anong ikinakulay ng muka, ay siya rin ikinaitim ng ugali. Alam mo ba, na ipinapahanap sa akin ng kanyang tiyahin ang kanyang asawa? At pumayag ka naman? May pagkasipsip ka rin, ano? Oo naman. Basta para kay Paulita, kahit sinong magkukulam, ay kahit si Doña Victorina pa man yan, ay titiisin ko. Nagtatago pa naman ang kanyang asawa sa bahay ng aking amain. Kaya ayaw magpakita ng aking amain kay Doña Victorina. At anong dahilan at bakit lubhang maligaya ang mga batang ito? Ay, Senyor Simon! Kayo po pala! Kamusta po kayo? Mabuti naman, Basilio. Teka. Sino ba tong makisig na kaibigan mo at ngayon ko lamang siyang nakita? Senyor Simon! Siya nga po pala si Sagani. Isa po siyang magaling na makata. Hindi pa po ba kayo nakakapunta sa kanilang bayan? Basilio, bawat segundo ay mahalaga. Ayoko lamang sayangin ang bawat segundo ng aking buhay sa isang bayan na walang kakayahang bumili ng mga alahas. Mawalang galang na po. Bawat segundo nga ay mahalaga. Subalit, bawat sentimo rin ay lubhang kailangan. Ayaw po naman namin sayangin ang aming salapi sa pagbili ng mga bagay na hindi naman po namin kailangan. Magaling, magaling. Bueno, saluhan niyo na lamang ako sa pag-inom ng serbesa. Subalit, senyor, hindi pa ho kami tumitikim ng ni isang patak ng alak. Bakit naman hindi? Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom raw ng maraming tubig ay sanhi ng kahinaan ng mga tao sa Pilipinas. Sabihin niyo po kay Padre Camora na wag puro alak ang kanyang inumin upang hindi siya maging sanhi ng mga limuong. Sabihin niyo rin sa kanya na matamis at naiinom ang tubig, ngunit pumapatay rin ito ng apoy. Kamangha-mangha! Hindi nga nagkamali si Basilio na ikaw ay isang makata. Uy,
Ang galing mong tumugon. Di ka man laman nabagabag? Sa totoo lang ay, kinakatakutan ko talaga ang tao yan. Nakakatakot. Sa katunayan ni Sagani, ang taong nakausap at nakipagdebate sa atin ay tinatawag nilang Cardinal Moreno. Cardinal... Ano? Cardinal Moreno, Eminencia Negra o ang kamahal-mahalang itim. Ito ang taguri sa kanya sapagkat siya ang tagapagpayo ng Kapitan General. Padre Florentino, kayo pala. Halina sa itaas. Naroroon ang ibang mga praile. Salamat, Kapitan, pero ano kasi? Sige na, Padre Florentino. Minsan lamang ito. Baka po isipin ng mga praile sa itaas na ayaw ninyo silang makasama. Sige, Kapitan. Papanhik na lamang ako. May sasabihin lamang ako sa aking pamangkin. Hoy, kung ganoon po o sige. Basta maghihintay na lamang kami sa itaas. Isagani, ako'y papanhik lamang sa taas. Ay sige, tara na po. Sandali lang, Isagani. Dito ka na lamang. Masyado nang nakakahiya sa Kapitan kung pareho pa tayong aakyat. Baka isipin na pinagsasamantalahan lang natin ang kanyang kabaitan. O sige ho, maghihintay na lamang ako dito sa ibaba. Sasamalantahin. Sasamalantahin daw. Ang totoo, ayaw niyo lang ako makiusap kay Doña Victorina. Sayang, hindi ko makikita si Paulita.